Pansinin ng bilyonaryang babaeng CEO. Nagpapanggap na intern sa sariling kumpanya. Ngunit siya'y pinagtawanan. Mga kasamahani nagbibiruan sa kanyang pangit na pananamit. Ito ay kahawig ng damit ng panlinis. Inaapi dahil siya'y bago. Lagyan ng maruming kalat ang kanyang mesa. Mga kasamahan na mapang mata. Pinagtutulungan ang mga baguhan. Pinagtatawanan ang CEO na isinilang na maglinis. Pati ang buong opisina'y ipinaglinis sa kanya. Sa ganitong pagkakataon, biglang lumabas ang tagalinis. Ngumiti at agad na naglinis ng mesa. Nung pakimo sa mga bagay na di mo tungkulin. Hoy, amoy tagalinis. Nabasag ang basurahan. Di mo pa ba aayusin agad? Yuna, nasa ayos na yang basurahan. Bakit mo inapakan? Nais ko, ano, o baka gusto mo kasama mo siya sa pag-akyat ng basura. Ikaw, sa totoo lang, siya ang boss mo. Ako na maglilinis. Sino bang nagpilit na gamitin ang Wallace? Sobrang pasaway, hiningi pa kay tita na gamitin ang kamay para maglinis. Galit na lumapit ang CEO at nagsalita. Ngunit ang mapanlait na babae ay nagbanta sa tagalinis. Kung hindi siya makinig, tanggalin siya kaagad. Kaagad siyang natatakot at naglutang-lutang para maglinis. Ngunit inangat siya ng CEO at nagsabi, sabihin na sino mang magkalat ay dapat maglinis ng sarili nilang kalat. Ngunit pagkatapos nito, agad na tumawa ng malakas ang mapanuksong babae. Classy girl ako, hindi ko gagawin. Ngunit sinagot agad ng CEO ng may tibay. Dapat turuan ka ng magulang mo. Gawin mo ang iyong mga bagay ng iyong sarili. Nang marinig ito, agad na nagalit ang mapanuksong babae. At bantaan na sila ay aaksayahing magsalita ng ganyan sa kanya. O gusto mo ngang umalis? Nang marinig ito, agad na lumuhad ang tagapaglinis at nagsabi na huwag na silang pagsalitaan. At pinayuhan pa niyang huwag masyadong magreklamo. Sinabi niya na mahirap para sa mga taong gaya nila na umangat. At mahirap humanap ng trabaho. Nakarinig ang CEO ng hinaing ng tagapaglinis at kailangang siya ay hum-ina na lamang. Ngunit biglang nagpakita ang isa pang babae. Nang makita niyang ganyan ang sitwasyon, agad niyang isinumbong. Sinabi niyang kakarating lang ng CEO at nag-aaksaya na ng oras. Sinabi pang gusto kanyang tanggalin. Hindi ka talaga iniintindi. Huwag mo siyang palampasin. Oo. Fangshulan, ito ka na naman. Sinasabi ko sa'yo, ang kumpanya ay magdodetermina ng pinakamahusay na empleyado ng taon. Mas mabuting huwag kang mag-aksaya ng oras ko. Pinakamahusay na empleyado ng taon. Pinakamahusay na empleyado ng taon. Ito'y ang premyong 200,000 na piso. At maaari kang magkaroon ng pagkakataon na magtrabaho sa pangunahing opisina, bilang ang parangal na pinakamahusay na empleyado ng taon. Sa wakas, ito ay para dito. Kaya't siya'y bumalik. Sir Fu, ano sa palagay mo sa akin? May pagkakataon pa ba na makuha ang parangal na ito? Ano ang sinasabi mo? Si Sir Fu ay lubos na nag-aalay ng kanyang oras para sa kumpanya. Ang parangal na pinakamahusay na empleyado ng taon. Si Sir Fu ay tiyak na tatanggap nito. Oo, tama. Si Sir Fu ay buong puso at sipag ang itinuturing ang kumpanya. Ang parangal na ito ay tiyak na mapupunta kay Sir Fu. Ano sa palagay ninyo? Iyon. Tapos na. Alam ko ang nararamdaman ng lahat. Subalit ang parangal na ito. Sa huli, ito'y desisyon ni Sir Chin. Kapag ako'y pumunta sa pangunahing opisina, ako'y siguradong hindi kayo pababayaan. Si Sir Fu ay napakabuti sa atin. Tayo ay tiyak na sumusunod ng buong puso kay Sir Fu. Sabihin nyo, patungong silangan. Hindi tayo pupunta patungong kanluran. Fangshulan, tama ka, di ba? Ang parangal na ito'y para sa masipag at masusumikap. Mga empleyadong tapat at may integridad. Sa worry ko. Hindi ito ang katugma ng Sir Fu. Anong kalokohan ang iyong sinasabi? Si Sir Fu ay seryoso sa kanyang trabaho. Bakit hindi ka tumutugma sa pamantayan? Huwag kang mag-imbento ng kung ano-anong sinasabi dito. Seryoso sa trabaho, ako'y kumbinsido. Ang parangal na ito, hindi mo talaga maaaring makuha. Fangshulan. Ang aso ay dapat na nagpapakababa sa lupa. Huwag mo nang isipin na agawin mo ang pagkain ng amo. John G. Itapon mo agad siya kasama ang tagalinis na ito. Saka ko sila papahintulutan ngunit iisa lang ang mangyayari. Sir Fu. Ang kapatid kong babae ay hindi marunong magsalita.
Hinihiling ko sa iyo na huwag mo kaming tanggalin. Gusto mong manatili kayo, maaari, bagamat ako ay hindi mahilig tumanggap ng regalo. Ngunit kung nais mong magbigay, hindi ko ito maaaring tanggihan. Higit sa lahat, ito ang halaga. Ito'y Fu Shulan. Paano ka maglakas loob maghingi ng lagay sa harap ng lahat? Anong lagay? Si Sir Fu ay magandang loob. Nag-aalok siya ng pagkakataon. Katulad mo na dukha, huwag kang maglutang sa ere. Sapat na ang pagsabi ng paumanhin kay Sir Fu. Ngunit ang iyong kalakasan ay parang hindi mo dapat papabayaang umiral. Xiao Junji, tayo'y parehong tao. Anong batayan mo para insultuhan ang iba? Kahit pa ako ay insultuhan ka, ano ang magagawa mo? Ako'y tagapamahala ng HR. Si Sir Fu ay puno ng HR. Ikaw, isang tagalinis na walang kapangyarihan. Hindi ka pa rin bumababa. Mag-sorry ka kay Sir Fu. Pababayaan ko siyang magpakababa, nagdudulot ng mga pangarap. Hindi ka ba bababa? Oo. Gagawin ko ng pampublikong ito. Ilalathala ko sa internet. Halika. Paano mo nakuha ang video ko? Isang magnanakaw na tagalinis na babae. Nawalan ng damit, malamang ay may sustansya ito. Siguradong may mapanood dito. Manager ng Xiao. Ako ang magpapakababa para sa kanya. Ako ang magsusorry kay Sir Fu para sa kanya. Kaya ibaba mo siya. Mag-sorry kay Sir Fu para sa kanya. Ako'y tiyak na, hindi ko ipapakababa ang sarili ko sa inyo. Manager ng Xiao. Ako'y magpapakababa. Chunmei. Sir Fu, pasensya na po, patawarin ninyo kami. Kami ay nagkamali. Chunmei, hindi ako natatakot, bumangon ka na, hindi mo ito magagawa, kapatid. Kung ilalathala ang video na ito sa online, masisira ka. Hindi ako natatakot magpakababa. Kundi ikaw ang magiging kalaswalaswan. Xiao Junji, nag-uutos ako sa iyo, aalisin mo kaagad ang video. Kundi, papabayaan kitang maghirap dito. Hindi ka na makakabalik. Sa'yo ba? Bakit ko susundan ang gusto mo? Hindi ko ito ibubura. Anong magagawa mo sa akin? Xiao Junji, alam mo ba kung sino ako? Oo, ikaw si Fang Zhang. Ay, takot na takot ako. Ikaw. Fang Shulan, ginagaya mo si Fang Zhang. Hindi na ito gumagana dati pa. Hindi ka magpapakababa, di ba? Titiyakin ko na magpapakababa ka. Sige, kaya mong sirain ang bag ko. Ibayad mo. Ay, ito'y bagong disenyo ni Neil ngayong panahon. Nasa milyon ito, ang dinaan. Sa sobrang hirap. Hindi mo kayang bayaran ang 200,000 para sa operasyon ng iyong anak. Malamang, hindi mo rin kayang bayaran ang bag na ito. Ang bag na ito. Hindi ko ito sinira. Hindi, bakit hindi ako ang nagsira nito? Aking nakita ng buong mata. Kinuha mo ang gunting, at inalis mo ito. Nakita ito ng lahat. Totoo ba? Oo. 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 Hindi totoo. Hindi ako ang nagkasira nito. Pakiusap, paniwalaan niyo ako. Yuna. Hindi ko talaga plano na maging malantad agad. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Ngayon agad, pumunta kayo sa HR department. May mga taong gumagawa ng mga kalokohan at umaasang makuha ang parangal para sa mga mahuhusay na empleyado. Maghanda ka, iabot mo ang award na ito kay Ding Chunmei. Ibigay ang award na ito kay Ding Chunmei. Sis. Ikaw. Talagang si Mr. Fang ka ba? Ako ito. Ha ha ha. Fang Shulan, hindi mo pa rin natutupad ang mga pangarap mo sa araw. Tingnan mo ang